narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay binisita ni Kalingap Edu si Ate Viancy sa kanilang bahay para naman makapag-bonding sila. Inabutan ni Kalingap Edu si Ate Viancy na naghuhugas ng mga pinggan na napakarami kaya tinulungan niya ito at makikita niyo ito sa ating nakaraang video. Ngayon naman ay nagsalo-salo muna sila ni Kalingap Edu at Ate Viancy sa isang simpleng kainan at nakakatuwa dahil basta't kasama nila ang isa't isa ay talaga namang masaya na silang nag-uusap kahit gaano kasimple ang kanilang mga handa o pagkain. Sana nga ay magkatuluyan na ang dalawang ito dahil talagang bagay na bagay talaga sila. Pamilya mo? Sana po nagkain na po kami. Kaya? Galing po kami kayo sa nagsimba po. Nice yan. Doon po kami nagkain. Kumain ka ulit. Kailangan mong... Tayo na lang po natin yung isa pa. Kulang po yan sa inyo. Alin? Yan kanin po. Hindi ko po nagsabi agad pambihira. Sinasabi ko. Nag-chat kaya ako. Sabi niyo lang po gusto mo makita. Ayun pala ang sinabi ni Ed sa chat. Grabe na to mga kapambihira. Aba siyempre, bakit sino mang hindi? Booking ka tuloy ngayon, insan. Hindi. Mga gusto mong subuan pa. Pambihira. Sige na po kain. Hello po, Ate Viancy! Kain na po. Hello po. Kakain. Ha? Ay, wow! Hello po kayo daw. Hello. Happy birthday. Kain na naman tayo. Kain na po. Gutom. Kain na po kayo. Sige po, nagkain na po. Busog pa din ako pero sige, kakain ako. Dahil Kontrabid. binigyan mo ako ng pang ano eh. Bawal po kayo magutom. Pinagpagura mo tong kain ko. Wow. Pinagpagura mo ng sandok yun eh. Dito na po muna tayo kasi hindi pa po ako nakapag-inis sa bahay. Sige lang. Kahit saan naman, okay. Laki na lang po doon makalat. Naintindihan ko. Marami kasi kayo. Kahit na delikado sa bahay nila Ate Viancy dahil malapit ka sa dagat ay hindi rin talaga natin may tatanggi na maganda rin talaga ang dagat na nasa tabi nila Ate Viancy. Nakaka-relax dito kaya perfect talaga itong date spot sa kanilang dalawa at na makakapag-usap sila ng masinsinan at silang dalawa lang. Kaka-inlove ka talaga? Wala po yun. Kulang pa nga po yun yung sakripisyo nyo sa amin. Nahiya na nga po ang kinakuya Rab. Bakit naman? Kasi po, yung nagka-problema pa po dun sa pabahay. Hindi ko naman po inaasahan na ganun yung mangyayari. Simple lang naman po talaga yung yung gusto ko po sana yung sabi ko po sa first vlog na gusto ko lang po makalipat pero po yun pwede po inaasa na malaki po yung papagawa po sa amin. Nakakahiya na po kay Kuya Ram. Okay lang yan. Okay lang. Huwag ka mag-alala. Kahit man nagpigil ngayon. Sigurado gagawin ni Kalingap Rab ng paraan para magawa yung bahay. Siyempre nangako naman siya. Alam ko naman si Rab. Pag nangako yan, gagawin niya talaga yan. Huwag ka mag-alala. Kahit sa iba na lang po yung ibigay? Ano sa iba? Hindi no, para sa inyo yun. Deserve mo yun lahat.
Nakakalungkot talaga dahil ganon na ang sinapit ng bahay na ipinapagawa kay Ate Fiancee dahil pansamantala itong ipinatigil ng Kalingap team dahil nga kulang na ito sa budget at meron pa daw silang ibang pinapagawaan ng bahay. Ngunit saglit lamang daw ito dahil babangon lamang sila ng kaunti at itutuloy na ulit ang pabahay. Deserve mo yung lahat. Deserve mo yung family. Saka hindi mo naman wala ka namang kasalanan dun. Okay ka lang? Nahiya na po talaga kasi ako. Okay lang. Mag-alala na. Magiging okay din ang lahat. Tiwala lang. Tiwala ka ba? Okay lang. Thank you po sa pagkaan ng loob po. Thank you din po sa ating kanina. Sa inyo po lahat. Kaya natin yan. Dito man lang kami. Kung may problema sabi ka lang para at least hindi mo sinusolo yung mga ganyan dapat. Para mapayuhan ka. Grabe naman ang mga sinabi ni Fiancee. Nakakalungkot naman makita na si Ate Fiancee na talagang palaging palangiti ngayon ay parang naiiyak na dahil nga napatigil ang pagpapagawa sa kanilang bahay. Ngunit nandiyan naman si Kalingap Edu to the rescue dahil pinapagaan niya ang loob ni Ate Fiancee na pinapakalma niya ito at sinasabing ang lahat ay magiging ayos lamang sa takdang panahon at sana nga ay mangyari yun. Parang umiyak siya kanina. Lahat. Ayan no, Fiancee, sabi ni Edu, magiging okay din ang lahat. May upuan sa tabing maliit ng bahay mo. Pag nakalipat na kayo, baka di na tayo makapunta dito. Ako lang pala. Hindi naman po tumusi tayo. Pupunta ang Kalingap sa Baguio. Pwede ka bang sumama? Or gusto mo sumama? May pasok ka yata eh. Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung kasama ka sa Baguio? Magpapaalam ko. Sayang naman. Sana makasama ka. Para maging kahit paano, mas maging masaya doon. At syempre, yung ibang angels din. Makita ako ulit kayo magkasama. Kaya yung mag-uwi ulit tayo. Kung hindi ka makasama, siguro baka hindi ko ma-enjoy yun. Nalulungkot ako. So yun. Kawawa naman ang hobby dun. Kawawa naman ang hobby. Magpaalam po ako kay Manitas. Sana nga ay makalipat na ang pamilya ni Ate Fiancee para malayo na sila sa peligro habang bumabagyo sa kanila dahil nung nakaraan ay natanggal na naman ang kanilang bubong sa lakas ng bagyo sa tabing dagat. Sana ay makalipat na sila sa bagong bahay para mas maging maginhawa ang kanilang pamumuhay. Napaka-sweet talaga nila at napakabait ng tambalang ito kaya maraming sumusuporta. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancee, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancee. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot